ng bukang liwayway. Ay nagbubunyi. Sa kanyang kinaluluklukan, ininig aming panawagan, abang bayan sabay-sabay nagpupuri dahil pinako ng Kristong Hari, kaligtasan ang kaniyang ibig. Kaya ngayon nagbubunyi. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pinagdiriwang natin ngayon ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan at sa pagtatapos natin sa isa na namang taon ng pagsamba, marapat lamang na ipagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa
Naunawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos papuri, sa Diyos papuri, sa Diyos sa kahit na sa dakila mo ang kikapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, tungkol na lang. Panginoon
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo nang walang humpay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Nang mabigong mapaglingkuran ng mga hari ng Israel ang kaniyang bayan, ibinigay ng Diyos ang sarili bilang pastol at hari na nangangalaga sa kaniyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinapasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala. Gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila ay tinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala. Ibabalik ang nalalayo. Hihilutin ang napilay. Palalakasin ang mahihina. At babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko ng inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukorin ko ang mabubutit masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako
na kaniyang binitiwan sa matuwid na landasi. Doon ako inaakay. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Sa kaniyang muling pagkabuhay, kinilala si Jesus bilang hari ng sanlibutan, ang Panginoon sa lahat ng panahon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao. Gayoy din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayoy din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa sa kanya-kanyang takdang panahon, si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya at darating ang wakas. Pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, mahalaan, at kapangyarihan at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo ang dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan, si Kristo, ang anak naman, ang paiilalim sa kanyang kapangyarihan na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayoy, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat.
Kanyang angkin. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay huling linggo para sa atin pong liturhiya o kalendaryong
pangliturhiya at tinatapos natin ito bilang pagdiriwang ng pagkilala natin sa dakilang kapisahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Bigyan natin ng solid clap ang ating Panginoong Hesukristo. Ang kapisahang ito, base sa kasaysayan, ay itinilaga ng simbahan nung panahon ni Pope Pio the 11th o ika-11, 1925 pa. Napakatagal ng panahon at sinasabi pong ito ang tugon ng simbahan noong panahong iyon at magpasa hanggang ngayon na kung saan ay umiiral ang materialismo, sekularismo at kung ano-ano pa mga kaisipan na itinuturo ng sanlibutan ito na nawawala ang pagkilala ng tao, ang paggalang ng tao sa kapangyarihan ng Diyos. Na parang sinasabi noon na tayo na ang hari, tayo ang maghahari sa mundong ito. Kung kaya't sinabi ng simbahan, ipagdiwang natin at kilalanin muli para mapaalalahanan ang mga tao na mayroon lang tayong iisang hari. Bagamat mayroon tayong mga itinatalagang mga hari, mga pinuno, pero ito po ay mga limitado lamang. May panahon lang ng kanilang pamumuno, may panahon lang ng kanilang pag-iral. Pero si Kristo, ang pagkahari ay walang hanggan. At kilalanin mo man o hindi ang kanyang paghahari, hindi ito kawalan sa kanya. Malaking kawalan sa taong hindi kumikilala sa kanya bilang hari o bilang Panginoon. Kaya nga po, no, ito yung maganda na mapagnilayan natin. Tayo ba ay talagang kumikilala kay Kristo bilang hari o kinikilala lang natin si Kristo na isang tagapagbigay ng ating mga kahilingan? Ano nga ba talaga ang tingin natin kay Kristo? Mapaghimala lang ba siya? Kasi tandaan niyo po, no, kung maalala niyo po, nung nakalipas na linggo, nagbigay si Jesus ng isang talinghaga na may isang lalaking maglalakbay para siya ay gawing hari. At babalik siya. Doon bahagi po ng kwento, sabi po doon, matapos na ipagkatiwala sa kanya o sa kanyang mga alipin ang kanyang ari-arian, mayroong mga grupo na nagpetisyon na sinasabing ayaw namin siyang maging hari. Pero ginawa pa rin siyang hari. Kaya yung mga ayaw siyang kilalanin maging hari, nang magbalik ito, parusa ang kanilang natamo. Okay lang. Kung deadmahin siya, kung ayaw siyang tanggapin, okay lang. Pero maghaharap at maghaharap tayo. At doon natin malalaman kung ano ang magiging verdict sa atin. Kasi tayo, kahit na magmaganda ka dito sa mundong ito, kahit maghari-harian ka sa mundong ito, limitado ang oras mo sa mundong ito. Yang korona na inilalagay mo sa iyong ulo, pansamantala lang yan. Panandalian yan. Maiiwan mo rin yan at aalisin din yan sa iyong ulunan para humarap ka sa nag-iisa at tunay na hari natin, no? Ng buhay natin. Paano tayo haharap ngayon? Sabi po dito sa ating ebanghelyo, no? Kung sakasakali, para mapag-isipan na natin, dalawa lang naman ang itatanong sa atin. Hindi po yung ano bang profession mo? Ano bang naging trabaho mo? Ano bang naging pangalan mo sa mundong ito? Dalawa lang. Ano ang ginawa mo nung ikaw ay nabubuhay pa? At ano ang hindi mo ginawa na dapat mong ginawa? Diba, yung tinatawag nating sin of omission and commission.
Yun lang ang titingnan sa atin. Tayo ba ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa? Ngayong sinasabi natin, ikaw Kristo ang aking hari, ang aming hari. Okay? Tingnan natin, anong ginawa mo sa pinakamaliit na ito? Nakapagpakain ka ba? Nagbigay ka ba ng damit? Tumulong ka ba sa may sakit? Dumalaw ka ba sa bilangguan? Kung oo, pasok ka. Tatanggapin ka at kikilalanin ka ni Jesus na ating hari. Ngayon, kung hindi, kung wala kang ginawa sa iyong kapwa, dahil nga kung anong ginawa mo sa pinakamaliit na ito, yun din ang ginawa mo sa akin, yes, labas ka sa impyerno ang magiging buhay natin. Kung dito pa lang sa mundong ito, hindi natin kikilalanin si Kristo bilang hari, anong sasabihin natin pagtapos ng buhay natin dito? Na doon bigla mong kikilalanin? Paano naman yan? Kung dito pa lang di mo makilala si Kristo, baka hindi ka rin niya kilalanin pagdating sa langit. Maririnig natin yung mga salita na sinasabi sa atin na huyo ka, huyo kayo sa akin. Pero binibigyan tayo ng panahon, mahabang panahon, para nang sa ganon maipamalas natin at maipakita natin ang ating pong pagkilala kay Kristo. Na hindi man niya maibigay sa atin ang ating kahilingan, di man natin makamtan yung ating pinagdarasal, mananatili tayong tapat sa ating hari at ipagsisigawan natin. Mahirap man ang buhay, umasenso man tayo, siya lang ang ating kikilalaning hari ng buhay natin. Amen? Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang matularan natin sa Jesus, ang Hari ng Sanlibutan, sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao nang walang itinatangi. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Maging sigla nawa ang mga pastol ng simbahan upang buong galak nilang sundin si Kristong Hari at mabuting pastol na siyang nangangalaga sa mga mahihina, naghahanap sa mga nawawala at nagbubuklod sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Iwaksi nawa ng mga namumuno sa pamahalaan at pamayanan ang mga personal na interes at kasakiman upang makita nila si Kristo sa mga apa, naaapi at mga nalululong sa mga droga at iba pang masamang bisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaroon nawa ng kapayapaan sa pagitan ng mga bansa,
at itaguyod ng mga ito ang pagkakaisa at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magbigay nawa ng tulong at pagkalinga ang bawat pamayanan, ang mga nagdurusa dahil sa sakit, emosyonal man o pisikal, mga nagugutom at mga biktima ng karahasan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloyin mo ang mga yumao sa karyaan mo, O Diyos, kung saan makikibahagi sila sa iyong kalwatian magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Sa'yo, Panginoon. Buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ito ang iyong dugo, laman mo'y inihari upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa kapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hiniram mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tandaan ang paghiram mong pang magpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawan. Sa paghahari niya lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Para ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus na naming mahal, iligtas mo kami kanon. Poong Jesus na naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabihak ng puso niyang si San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, sama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri, isa iyo Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo, sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Ang
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit, magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga mahal sa buhay, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway, pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Mapo muna po sandali. Dagdagan po. Pagsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon Ayun. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsilood po ang lahat.